Vince Hazen ang play. At pagkatapos ko ng first quarter, tinapyas ang kalabangan ng San Miguel to only 3, 27-24. Hindi po yata import to, mukhang local yun. Hindi rin si Radman yun. Uy! Lumusot sa Bong Alvarez at pinaktak ang bola sa harapan ng EJ5. And at the start of the second quarter, Bong Alvarez again up the lead of San Miguel Beer to 5 at 29-24. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at yung mga barko na yumayaot dyan sa ating mga karagatan. Kumusta po kayo? Ito, Noli Locsin sa loob. Dinoblihan at meron po sasabit. Nakita ni Fred Caulfield yung mismatch. Ayan, tingnan natin. Ito yung dunk ni Bong Alvarez. Batin dito. Ayun. Kasama lambitin pa yun. Ayan. Sabi niya ba? Ay, paa mo. Okay, first minute of the second quarter. Lamang po ng 5 ang San Miguel Beer. Umabot po kanina sa 7 ang kalamangan ng San Miguel. Pero maganda yung end game na naman ng Ginebra San Miguel. Natapyas nila yung kalamangan to only 3. Oo, yung steal ni Vince Hazen na sukat naman. Pag-buzzer, naisut na niya. Matala, Noli Locsin, nagkakaroon ng mga problema na naman sa kanyang free throw. Pero sa kasalukuyan, 50% po si Noli Locsin sa free throw line at baba po niya ang kalamangan to 4 points at 29-25. At the start of the second quarter, Coach Norman Black now uses a legitimate point guard in the person of Nagulat ang San Miguel doon sa depensa ng Ginebra dahil masyado silang extended out and then they were denying passing lanes kaya medyo hindi sila nakapag-adjust. Sa Batana, nag-iyawan na ng mga manonood dito nung ipinasok ni Coach Robert Jaworski si Bal David. Ito si Bal David binigay kay Marlo Aquino. Sumundot naman si Investigadores. They complete the steal with Frankie Lim on the receiving end. Binigay kay Lamont Struthers. Nasa bandang gitna naman. Bumundol kay Vince Hazen. Investigadores. Master niya yung mid-range shot nila. Oo. Siya yung naka-steal doon. Na-steal niya yung bola kay Marlo Aquino at siya rin ang nag-finish nung play with that basket. So credit him on both ends. 31-25. 6-point lead para sa San Miguel Beer dito po sa ating second quarter. Samantala, tatawag na foul sa referee Bernardo kay Frankie Lim. Pero medyo konting mismatch siya in terms of quickness. Pero ito si Frankie Lim will compensate for that with his veteran guile. Oo. Okay. Pero na ito ang tatawagin naman kay EJ5. Yung referee Barco naman. Habang patakrap si tumawag na ng technical kanina yung referee. Nagreklamo pa rin si Dong. Kaya mag-ingat-ingat siya. Baka tawagan ulit siya. Ito, nagkukulyahan ito si Dong Polistico at saka si EJ5. Ayan. Pagpastuhan sila. Pagkantana, kalikot na David. Isang foul na tatawagin. Pang-apat na yan ang team foul ng San Miguel Beer. Nasa pangalawang minuto pa lang sa second quarter. Masyado mabilis yan. At usually, the situation, Ginebra ang talagang masabi natin madalas malagay sa ganitong sitwasyon. Pero baliktad ngayon. Yan po naman ang pangatlong personal foul kay Dong Polistico o ni Dong Polistico. Ito, EJ5. Pipihitan si Polistico. Wala makitang Juan Caulfield. Ibas Dignadiso, Polistico. Last touch ni Polistico. Sayang na sayang yung bola dahil San Miguel ball na yun at nabitawan pa nila. And they could have been running for a fast break kung nakuha lang nila yun. Medyo konting tangan lang na mahigpit at maayos Medyo nagpanik yata rin ng mga players ng San Miguel Beer. Ito yung stats, rebound sa mga San Miguel pero sa turnovers, marami rin sila. Sa Vince Hazen, bumungol galing sa kanan at binaba na naman ang kalamangan ng Ginebra to 4:31-27. 9 minutes, 44 seconds to go dito sa second quarter. Inalis na sa point guard position si Lamont Strother, si Frankie Lim na, so he will get more chances to score. Investigadores na naman. Pero dito, talagang he took the ball strong inside and came up with a layup. Maganda nilalaro ni Ives. On the defense siya, maganda din ni depensa, taka nakakascore pa siya on the offense. At 6 na puntos na naman ang kalamangan ng San Miguel Beer. Open shot for Fred Caulfield. He doesn't take it. Pusod na siya ni Lamont Struthers. Binigay na ni Lamont.
Sabi niya, useless kung kakabuli ko pa yun. Papaul lang ako, bibigyan pa siya ng 3-point play. Tsaka maganda pagkakagamit ni Caulfield ng kanyang katawan. He shielded that ball very well. Edras Struthers lamang kay Caulfield. Yung dalawang Amerikano na po nagbabantayan dito. Kanina, mga Pilipino nagbabantay dito sa dalawang import. Ito, sumaksak si Struthers. Nabas kay Frankie Lim. Wala, Marlo Aquino at Diba Madilan yung nakagawa. Napunta kay Bong Alvarez. Alvarez. Oy! Diba? Nakita. Oy, teka, Tensing Paulo. Diba Madilan ang tatawagan. 33-29, 4-point lead para sa San Miguel Beer. 8.5 to go dito sa second quarter. Caulfield. Again, bantayan yung dalawang Amerikano. Medyo malakas ako. Ayun, pinapit ka lang pala. Pagka hindi mo na box out si EJ talaga, and he gets that ball close to the basket, wala ka na magagawa. So hindi siya na-box out ni Guiduron. Medyo talaga malaki improvement itong si EJ pa. Bong Alvarez. Struthers. Nakita si Bong Alvarez Herales. Pinaikan si Marlo Aquino. Napalakas sa kanyang tira. Yun talaga ang advantage ni Balacero. Kahit hindi ka mapalpal, naiiba yung tira mo eh. Kahit na na-fake ka mo na at lahat, nasa isip mo pa rin, natatarip sa isip mo yun eh. Talagang it takes effort for you to change your shot, and in the process, maaaring magmintis ka na. Dalawa na lang ang abante ng San Miguel Beer, 33-31. Ito yung kanilang post-exchange na play for their big men. Si Caulfield, Oy, mga kababayan doon, taga-Candaba, Pampanga. Nakakuha ng open shot doon si Fred Caulfield because the concentration was on the inside. Kahit yung mga kapatid niya, nakatingin ko sa... They were looking at a pass inside, pero siguro naramdaman niya. Ayaw yata ito. Medyo nakiti pa nga sa Coach Lewis, kinagtiliran ni Caulfield. Hindi nila akalain eh. Yung execution na yun is to get the ball to their post up man. But the defense tried to sag. Nabasa nila. So, libre si Caulfield. Kaya naman niya yung tira niya. Tingin niya. Ay. Ito naman ang buting tira ko, pero medyo mahina. So, tabla po tayo. 34-all. This is the sixth deadlock of the ball game. 7:07 to go. Second quarter. Caulfield. Ayan na naman. 5 minuto na po nakakaraan dito sa ating second quarter. Second chance points. Tignan natin. 8-0. Unexpected na siguro yan. What could Aquino and Violet there? Ito sa anak natin, kanina nakadalawa sa inyo. Wala ko yun. EJ Fal, nabitawan ng bola. Challenge by Struthers. And there's going to be a jump ball situation. Wala ko di... Ayaw, bitawan ni... Situation in front of the San Miguel basket. Tapit ni Fal, pero yung ball ni Ibas ni Jadiso. Ito nakalawit yung siko. Sabi ko, pinagpintang ko lang yung bola. Sabi ni Ibas. Ayun, meron mismatch ng bahagya rin sa low post. Ano ito si Ed Pixon? Ito ba si Yang Giao? Oh, dahil sa Nasautono. Sinundan ni Wilmer Ong, nakapapasok lamang para kay EJ Fal. Medyo nakakanin with 3 personal fouls. Wilmer Ong. Agad mong kinuha naman ang kanyang unang personal foul. Si Nelson for tonight is lisensyado siya. No? Lisensyado siya na dumiskarte sa inside. Kaya nakakakuha siya ng fouls and his points from that area. So far, 5 points si Nelson Nasautono sa larong ito. Pero talagang trabahong marino siya, lalo na kung si EJ File ang kanyang bantay at sinusugod pa niya yung depensa ni EJ File. Tama, pero kung si EJ File, maski na si Marlo Aquino ang tatao sa'yo, some of the time you have to take that medium range jumper. Hindi mo pwedeng i-challenge ng i-challenge yan. So you have to mix up your shots with some 12-footers or 15-footers. Bigyan mo ng variety, kasi kung parating sa loob, talaga namang baka makalulong ka ng bola. 37-34, 3-point lead para sa San Miguel Beer. Baldamit. Slowness ni